kabila na nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tila hindi pa rin umano naaapektuhan ang tiwala ng publiko sa Vice Presidente ayon sa political analyst na si Lito Banayo. Ayon kay Banayo, tila nababawasan na ang interes ng publiko na manood ng impeachment trial dahil mas nakatuon ang mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa niya, kapansin-pansin umano na nagmumukhang pamumulitika ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't una na itong ibinasura noong 2025, ngunit muling isinulong ngayong taon. Anya, lalo lamang umanong namumulat ang publiko sa umano'y maling ginagawa laban sa Vice Presidente dahil sa pangamba ng kanyang mga kritiko sa political influence nito pagsapit ng 2028. Halatang halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang nate-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Sa kabilang banda, hindi rin umano nakikita ni Banayo na nakadaragdag ng puntos sa administrasyon ang impeachment proceedings. Bagkus nadidismaya pa umano ang publiko dahil sa umano'y kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha kasunod ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas sa korupsyon, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos nasangay ng gobyerno pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trials. Sa tingin ko, sa aking pananaw, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Samantala, wala rin umanong nakikita si Banayo na malakas na makakatunggali ni VP Sara sa presidential race sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga survey at political tandem na lumalabas na umano'y naglalayong ipakitang humihina na ang suporta kay VP Sara. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni noong 2022. At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Nauna nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa kabila na nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tila hindi pa rin umano naaapektuhan ang tiwala ng publiko sa Vice Presidente ayon sa political analyst na si Lito Banayo. Ayon kay Banayo, tila nababawasan na ang interes ng publiko na manood ng impeachment trial dahil mas nakatuon ang mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa niya, kapansin-pansin umano na nagmumukhang pamumulitika ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't una na itong ibinasura noong 2025, ngunit muling isinulong ngayong taon. Anya, lalo lamang umanong namumulat ang publiko sa umano'y maling ginagawa laban sa Vice Presidente dahil sa pangamba ng kanyang mga kritiko sa political influence nito pagsapit ng 2028. Halatang halata na persecutory lamang ito kaya lalo lamang nate-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, ang public approval, performance approval at
trust rating ni Vice President Inday Sara. Sa kabilang banda, hindi rin umano nakikita ni Banayon na nakadaragdag ng puntos sa administrasyon ang impeachment proceedings. Bagkus nadidismaya pa umano ang publiko dahil sa umano'y kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha kasunod ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos sasakay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trials. Sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Samantala, wala rin umanong nakikita si Banayon na malakas na makakatunggali ni VP Sara sa presidential race sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga survey at political tandem na lumalabas na umano'y naglalayong ipakitang humihina na ang suporta kay VP Sara. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Nauna nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa kabila na nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tila hindi pa rin umano naaapektuhan ang tiwala ng publiko sa Vice Presidente ayon sa political analyst na si Lito Banayo. Ayon kay Banayo, tila nababawasan na ang interes ng publiko na manood ng impeachment trial dahil mas nakatuon ang mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa niya, kapansin-pansin umano na nagmumukhang pamumulitika ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't una na itong ibinasura noong 2025, ngunit muling isinulong ngayong taon. Anya, lalo lamang umanong namumulat ang publiko sa umano'y maling ginagawa laban sa Vice Presidente dahil sa pangamba ng kanyang mga kritiko sa political influence nito pagsapit ng 2028. Halatang halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Sa kabilang banda, hindi rin umano nakikita ni Banayon na nakadaragdag ng puntos sa administrasyon ang impeachment proceedings. Bagkus nadidismaya pa umano ang publiko dahil sa umano'y kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha kasunod ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos sasakay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trials. Sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo.
Samantala, wala rin umanong nakikita si Banayo na malakas na makakatunggali ni VP Sara sa presidential race sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga survey at political tandem na lumalabas na umano'y naglalayong ipakitang humihina na ang suporta kay VP Sara. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Nauna nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028.